So, lagay tayo ng area dito. Lagay pa tayo ng marami. Siguro to, area pa to. Ito rin. Ito rin. Tapos, dito rin. Para mas maganda pag line to, no? Line na lang, oh. Natutunan ko kasi sa isang video, line to eh. Masyadong malayo yung chart. Lakihan ko nga. Tapos, maglagay pa ako dito. Mukhang support din to eh. Yan. Tapos, ito, meron pa sa dulo. Lagay din ako dito. Ayan. Parang kulang pa eh. Ayan. Area din yan, no? Ayan, no? Yan. Yan. Sobrang ganda ng chart ko. Grabe. Posibleng matalo pa ako dito. Uy, nandiyan pala kayo? Kung ganito yung chart mo, most likely, hindi ka nag-a-analyze. Nalilito ka lang. Kadalasan sa beginner, ganito yung chart nila. Hindi ko sila masisisi kasi beginners, maraming videos na napapanood online. At syempre, nakakalito talaga. Kaya, in this part 2 of this mini course, ituturo ko sa inyo how to put support at resistance properly sa chart mo as a beginner. Tara sa chart. So, delete na lang muna natin lahat to. Let's begin with a clean chart. Yan. Alright. So, ngayon, imagine sobrang beginner mo and bagong open mo lang or kaka-open mo lang ng TradingView. So, ano yung first thing na gagawin mo if you're planning to draw your support and resistance sa line? Okay. So, pagka-open mo ng TradingView, ganito yung itsura niya. So, itong chart na to, this is gold. I'm using this for the sake of demo. Alright? So, una mong titignan will be yung dito sa gilid. Ito, mapapansin mo itong gilid na to. This is the toolbar. And dito mo makikita yung mga tools na gagamitin mo later sa pag-plot ng support at resistance mo. Right? Then, syempre, yung nasa gitna, yung nasa white screen, ito yung chart. Yung may red at green candle. Ito yung tinatawag natin na chart. At dyan tayo maghahanap mamaya ng mga support at resistance. Okay? Itong part na to, this is ito yung mga naka-favorite. So, okay lang kung wala kang ganito. So, later on naman, as you go along and naaral mo yung forex trading, nakakabisado mo na paano mo gagalawin yung chart, magkakaroon ka na rin ng ganito. Pero for now, wag mo na siyang galawin. Tapos yung nasa right part, syempre, ito yung mga watch list. So, stay mo lang dyan. Ang mahalaga, meron kang isang chart na naka-open. Sa bandang taas, may time frame. So, sa paglagay ng support at resistance, doesn't matter kung anong time frame makakahanap ka ng support at resistance dyan. Okay? Pero as a beginner, ito advice ko, you start plotting your support at resistance sa higher time frame. And for this example, gagamitin natin yung H4 or yung 4 hours. So, nasa taas siya banda. Ayan, click nyo lang yon para makita nyo siya. So, ito na yung itsura niya. So, pwede nyo gawin, medyo i-late nyo lang yung chart para mas makita nyo yung itsura nung yung galaw niya. So, mga ganito kalayo, pwede na to. Wag naman yung sobrang liit na hindi mo na siya nakikita, pero enough lang para magmukha pa rin sila mga candlesticks sa paningin mo. Parang ganito yung itsura. Okay? Wag yung sobrang ganyan na maliit. Dapat ganyan. Wag naman yung sobrang dikit-dikit na ganyan. So, mga ganyan, okay na yan. Alright? So, all set na. Lagi natin tandaan, a clean chart gives you a cleaner decision. Okay? So, dun ka lagi mag-start. Dapat malinis yung chart mo. Okay. Ngayon, what we are gonna do is we will look for support and resistance. So, we call this levels. So, gaya ng sabi ko, we will look for it. So, hindi natin siya pipilitin. Kung wala kang makita, wala kang ipa-plot. Okay? So, kailangan magpakita siya ng very, very, very obvious. So, paano yun? So, paano tayo magsisimula? Let's start looking at dun sa mga pinakamatataas, okay, na candlesticks or yung natawag nila na mga obvious highs, itong mga to, and dun sa mga obvious lows. Okay, itong mga to. So, ito yung tinutukoy ko, no, para mas makita nyo siya. So, ito yung mga pinakamatataas, okay, na candlesticks. Ito yung mga highs. Ito naman yung mga lows. So, obvious sila, di ba? Sila yung mga nasa pinakamataas dito at pinakamababa. So, dun ka muna magsisimula. Okay? So, tanggalin ko lang para mas malinaw. So, yun yung mga unang magka-catch ng attention mo. Okay? Wag muna yung mga nasa gitna. Yun muna mga pinakamataas at pinakamababa, yung mga nasa swing high at mga nasa swing low. And look for the areas kung saan nagkakaroon ng strong reactions yung market. Okay, so na-explain ni Coach Job sa first part natin na sa support at resistance, doon nagkakaroon ng reaction yung mga buyers tsaka sellers.
So, dito yun sa mga part na yun. Ito mga to. Okay? Okay. If halos walang reaction na makikita, wag natin siyang pipilitin. Nga nasabi ko, yung obvious lang, yun lang yung kukunin natin. Okay? Okay. Aside from that, kung kailangan mo pang i-explain or i-prove kung kani-kanino man na, yan talaga yun eh, area talaga yan eh. 'Di ba? Hindi talaga siya worth checking. So, number 1 rule, napaka-obvious niya, 'di ba? Number 2, nasa pinakataas siya or nasa pinakababa. Yun muna tayo. Para, syempre, hindi tayo malito. Alright, so this time, magpa-plot na tayo ng support at resistance. So, watch out sa gagawin natin. So, look at the screen right now. Nandito ako ngayon sa mga brushes at pipiliin ko yung tool na rectangle. So, coach, bakit rectangle yung pipiliin mo? Ang kapal-kapal naman yan. So, to remind you, kung napanood mo yung part 1 ni Coach Job, kung hindi mo pa yung napanood, kailangan mo panood ngayon yun. Kasi na-explain doon na yung support at resistance, hindi lang siya basta-basta line. Wala siyang exact area. Kaya tinatawag siya na zones. Okay? So, zone siya na ginagalawan or kung saan nagre-react yung mga price. That's why gagamit tayo ng rectangle tool. So, gano'ng kakapal yan, coach? So, ang suggestion ko, parang mga ganito lang siya kakapal. Huwag masyadong makapal, huwag masyadong manipis. As long as may nako-cover siya na area. Okay? So, in this time, so kung makikita natin dito, sa chart na to, since ang definition natin is yung pinaka-high at pinaka-low muna yung kukunin natin na area, ipa-plot na muna natin using our rectangle tool. Okay? So, ganito yung gagawin natin. Okay? Unahin natin yung support. Okay? Ang support is sa baba. Okay? Kung tumitingin ka sa baba, makikita mo yung support sa swing lows. So, kaya nandito tong rectangle ko. Okay? So, itong area na to, pwede natin siyang makuha na swing low. Bakit itong area na to is a valid swing low? Kasi nag-touch siya dito, at nag-touch siya dito. Okay? So, coach, ito sumobra ng konti. So, okay lang yan. Do not overthink. Pwede mo na lang kapalan tong area na to. So, mga ganyan. Okay? So, ang pinakamahalaga dyan, if you look at the left part of the chart, meron siyang mga natatouch dito na mga swing lows. And if you look at the right part of the chart, meron ulit siyang na-touch dito. Gets? Alright. So, ngayon, gagawa naman tayo ng resistance sa taas naman. So, pag gagawa tayo ng resistance, ganun ulit. Kuha tayo ng ating rectangle tool at ilalagay naman natin siya dito sa area na to. So, kung saan naman tumatama yung swing highs or yung mga matataas na prices. Okay? So, syempre, beginner, baka dito to, no? Dito ko siya ilalagay. Ayan. So, pwede ko siya extend na ganun. Pero, ang maganda dyan, pwede mo pa siya i-extend naman papunta sa kaliwa. Okay. So, pwede mo rin siya ibaba na ganyan para marami siyang matouch. Okay. So, ang mangyari dyan, ito yung mga touches. So, ito yung mga reactions na tinatawag kanina. Yan, to, reaction din to. Then, ito rin, mas reaction. So, the more na maraming nakatouch doon sa area mo, the more valid it is. Okay? The more major it is. Okay? Sobrang basic lang. The more na may touches, the more na obvious yung lines. So, aside from dyan, ang ginagawa ko when I was a beginner is, syempre, lalagyan ko rin yan ng area sa gitna. Okay? So, dito naman, hanap tayo bandang gitna, no? Ito, marami dito. Sige. Okay, ganyan natin. Yan. So, paano naman naging valid yung area na yan? So, meron tayo dito touch, di ba? Makapiright pa ako. Touch. Tapos touch. Okay, so sobrang valid niya, di ba? Na nasa gitna siya na area. So, this time, wala siya sa taas, wala siya sa baba, nasa gitna siya. So, it acts either support or resistance. So, dalawa yung purpose ng line na to. So, ang mahalaga, naka-zone siya. Okay? Nandito siya sa zone na to. Right. So, ngayon, as you can see sa chart mo, sobrang linaw na niya, di ba? So, meron tayong 3 zones. And right now, yung price is nandito sa baba or malapit dito sa zone na to. So, lagi nyo lang tandaan na if the level is not obvious, don't force it. Isa kasing challenge no ng mga beginners, lalo na ako din, no, nung naging beginner ako, nung nag-aaral pa ako na mag-chart, is that dapat perfect, no?
Dapat perfect. Pero hindi naman talaga dapat ganun. So, kailangan, ang mindset natin na sa beginner is mag-ipon lang tayo ng oras na nakatingin tayo sa chart para masana yung mga eyes natin in spotting, support, and resistance. And trust me guys, siguro mga ilang araw or ilang buwan lang na nakatingin ka sa chart, masasanay na yung eyes mo, and even without lines, makikita mo na yung support at resistance na kailangan mo. And ito pa pala, tip. Kapag maglalagay ka ng multiple zones, is halos magkakasize yung mga, gagamitin mo na rectangle. So, yan, halos magkakasize, parang ganyan. Magkakalapit yung size para okay siya sa paningin, hindi ka masyadong, di ba, parang crowded. Pantay-pantay lang yung tingin mo sa kanila. So, as a beginner, akala natin dapat perfect, diba? Yung mga lines. Pero, sometimes, may lagpas-lagpas ng konti yan. So, hindi naman kailangan perfect. So, minsan, itong mga weak na to, ayan, nakalabas siya. Minsan naman, yung mga body like this, nakalabas siya, nakalampas sa area. Okay? As long as gets mo na ang definition ng support at resistance is it's an area, it's not a line. It's not very strict na, ay, dapat dito lang to, ay, dapat walang lumalampas. Okay? So, kasi pag ganun yung mangyari, hindi ka na makaka-trade. Eh, ang goal mo dito is that makapag-practice ka ng trade para mas pamahasa yung skill mo sa pag-plot ng support at resistance. Okay? So, kaya right now, pinaka-practical is gumamit talaga ng mga zones like this, yung mga rectangle. Okay? So, itong mga zone na to, yan, tsaka to, okay? So, as a beginner, pwede na yung tatlong zone. Pagka na-locate mo yung tatlong zone in a 4-hour time frame, okay, that will go a long way as a beginner. Okay? Then, as you go along and na-explore mo na yung iba't ibang time frame, so pwede ka nang magdagdag. As long as, syempre, hindi pa rin bombarded ng lines and rectangles yung chart. Alright? And, itong area na itong mga to, tatawag natin yung mga yan na mga area of interest. So, interesado yung mga tao dyan sa line na yan. Interesado yung mga traders, yung mga institutions sa mga areas na yan. Kaya naman, yun yung recommended na area or zone na tinatawag natin or area of interest kung saan tayo mag-aabang ng opportunity to trade. Okay? That doesn't mean na dito ka na basta magte-trade. So, hindi naman ganun agad-agad. That's just one criteria. Kasi, di ba, sa MATE strategy natin, yung support and resistance is just one. Yun yung level, yun yung area of alignment. Pero may mga kino-consider pa tayo like candlesticks, ganyan, before we make a decision. So, again, support and resistance is an area, it's not a perfect line. So, katulad ng ginawa natin, it's an area. So, gamit tayo ng tool na rectangle. Okay? So, ito yung pinaka-realistic na setup. Okay, so pakita ko na example kapag gagamit lang tayo ng line So let's say, line lang yung gagamitin natin. Ano ba yung, bakit coach kailangan na rectangle siya? So kasi pag line lang yung gagamitin natin, ganito yung magiging itsura niya. So parang ganyan. So hindi mo siya alam kung dito siya ilalagay sa area na to. Ayan, di ba kasi, bakit sa area na yan? Yan yung mga to, di ba? As you can see, meron tayong mga touch points. Alright, so valid yung line na yan. Pero, meron pang isang malapit na area which is this one. Ito area na to, di ba? Itong baba na to. So, this area is also valid. Bakit? Kasi, meron to mga touches. Ito, na-touch ulit, na-touch. Yan, mga touches. Yan, mga touches. Yan, mga touches dito. Yan. So, imbis na mag-drawing ka ng dalawang line, it's more practical to draw syempre, and to make it an area na lang. Okay? Para hindi ka na malito. Okay? So, instead of a line, ayan, rectangle na lang. Okay? So, ganyan. Mabubuo na lang siya as an area. Gets ba? Diba? Sobrang linaw. So, it's very practical to put a zone or a rectangle rather than a line, especially when you're a beginner. Okay, so, ito naman, i-reveal ko sa inyo yung mga criteria. Paano natin siya masasabi na itong zone na to or itong area or support resistance na to is a strong zone. Okay? So, ngayon, pakita ko sa inyo yung mga criteria natin. Paano natin masasabi na strong ba or strong tong area na to, no? So, one way to know is that kapag may strong movement or may strong bounce from that area. So, look at this bounce point and look at this movement. Malayo ba siya or malapit siya dito? Okay? So, ito yung muna yung titignan natin, So,
we got this, this, and this. Pero, yung mga bounces nila maliliit lang. Ayan lang, ayan lang, ayan lang. At ito yung pinakamalaki. Okay? So, it just confirms that this area right here is a strong resistance. Okay? Strong ceiling, strong resistance. So, ang ibig sabihin nun, itong area na to ay we can say na major siya. It's worth our attention. So, maganda na dyan punta yung attention natin. Okay? Then, pag yung area na yun is maraming touches. So, nakita naman natin kanina. Check. Marami siyang touches. Kaya, ulit, nakuha niya yung criteria na strong resistance siya. Alright. So, let's look at the chart again to identify another strong area. Okay, ano pa yung mga strong area dito? So, ito, check na to. Strong area yan. So, look at this second area. Paano siya ma-identify as strong? Marami siyang touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, marami siyang touches. No? Na-touch siya ng maraming beses. Number 2, may strong rejection or may malakas na bounce. So, let's say, for example, this one. Nung nag-bounce siya dyan, bumaba. So, malakas yan. Dito, nag-bounce ulit. Dito, nag-bounce, tapos umangat. Tapos gumanon pa. Tapos dito, tapos umangat ulit. Okay? So, we can consider this as a strong area. Kasi maraming reactions at malalaki yung mga reactions. So, check natin dito. Ito din. Diba? So, for example, ito, una, maliliit lang. Hanggang sa, yun na nga, na-confirm na malakas siya. Okay? And also, itong third na area natin, malakas din siya. Okay? Kasi, biruin mo yan, nagpunta dyan, tapos bigla nag-react agad yung mga buyers, umakyat ulit. So, na-support yung price. Kumbaga, parang hindi niya nabasag yung floor, yung support. Alright, so, para di din kayo malito, when we say resistance, imagine nyo lang ceiling, yung taas. Pag sinabi namang support, yung floor. Okay? So, next is, pakita naman natin dito kung nasaan yung mga weak areas. So, itong mga nakikita nyo dito sa bandang gitna, yan, yung mga ganyan-ganyan. So, mga weak areas na tong mga to. Okay? Kasi parang maliliit naman ito. Halimbawa, itong move na to, maliliit naman yung mga naging movement ng chart dyan. Kumbaga, parang indecisive yung market. Hindi siya makapag-decide kung taas o baba, ganyan. So, hanggang sa nagkaroon na siya ng decision. So, kumbaga, pag nilinyahan kasi natin lahat to, magiging messy na ulit yung chart natin. Okay? That's why, itong mga part na to, kasi choppy siya, no? Hindi mo alam kung magbabounce ba siya or what. So, ito yung mga yon, itong mga to. Mga ano lang yung mga yan. Tinatawag natin na mga choppy, mga unclear, or masyadong maraming candles na sa loob naman ng area na yun. Okay? So, kaya ang kukunin lang natin is yung mga hindi masyadong maraming candle sa loob. So, example ng hindi magandang area kasi ang dami-dami niyang candle is ito. So, example, ito. Yan. So, ang dami niyang candle sa loob, di ba? So, parang kung makita natin, meron tayong mga candles dito, sobrang dami. Okay? Kumbaga, parang mas ma-appreciate natin tong area na to siguro pag nasa lower time frame. Pero, as a beginner, suggested na higher time frame tayo titignan. So that, ma-point out natin alin yung mga major, alin yung mga big deal lang na support at resistance, and ano yung mga hindi natin papansinin. Again, not every level deserves your attention. So, as a beginner, ang suggestion ko talaga, you put your highest or your resistance and yung support, then maglagay ka lang ng area sa gitna para meron kang tinitignan kung saan sila magbabounce yung price. Okay? So, kung napansin mo, di ba, parang sobrang dali basahin tuloy. Kahit ilayo mo yung chart. Parang ayan lang siya, oh. Nagbabounce lang siya either dito, akyat dyan, bounce ulit, baba, bounce ulit. Dito, medyo nag-bounce ulit, ganyan. Nag-bounce ulit siya. Dito, nag-bounce ulit. So, dito lang talaga siya sa area na to. Gumagalaw. Okay? Clear na ba? Dito, medyo nabitin lang. Pero, paglagay dito, bumaba dyan. At dyan lang siya. So, dito lang siya nakukulong. Okay? And then dito. So, di ba, sobrang linis niya tignan. Okay? So, delete ko lang yung mga yan. So, as you can see, di ko na natanggal yung mga lines. Pero, sabi ko nga sa inyo, let's keep it simple. Okay? Keep it simple lang. Kasi the moment na na-overwhelm yung eyes mo, mas hindi ka makakagawa ng mga sharp decision sa trading. So, remember na it's about simplicity,
and decision making. Ang importante is that every move na gagawin mo sa market or every drawing na gagawin mo sa market, it must support you to make a decision. Hindi yung parang mako-confuse ka lang dahil sa mga dami ng nilagay mo sa chart. Okay? So, ngayon, recap natin kung paano tayo makakapag-spot ng magagandang support at resistance sa charts. Siyempre, number 1, start with the obvious levels. So, ano ba yung mga obvious level? Use lang natin yung mga major swing highs sa taas, yung mga yan, at saka swing lows. Itong mga to. So, mga dulo na price sa taas saka sa baba. And then, kailangan natin mag-draw ng zones, not lines. Okay, dapat also, do not mark every small reaction. So, kapag maliliit lang na bounce na ganyan, wala siyang malalaki, wag na natin siyang i-drawing. So, kunin lang natin yung mga big movements like this, mga big movements like this, diba? Yung mga big movements like this. Ito, napaka-big movement din nito. So, makikita talaga natin kung saan nagre-react ng mas malakas yung price. Okay? Focus only on the levels that matters. So, now that you know how to plot your support and resistance, your next question would be, saang time frame ko siya dapat ilagay? Ano yung time frame na dapat kong gamitin? Nakalimutan mo na lahat, wag lang to. Tandaan mo na pag beginner ka at gusto mo mag-plot ng support at resistance, ang pinaka-suggestion ay ilagay mo siya sa higher time frame. So, sa 4 hours tayo maglalagay ng support at resistance. That way kasi, mapapractice yung eyes mo na tumingin lang sa mga major support at resistance at hindi dun sa napaka-noisy na chart when you go to lower time frame. So, depende rin siya, no? Kasi as you go along and maging mas ma-master mo pa yung forex trading, you will learn na meron palang mga use yung mga different time frames. Okay? Ito, medyo advanced na to, pero sabihin ko na siya sa inyo. For me, ginagamit ko yung 4 hours to identify yung direction ng market. So, ano ba siya? Uptrend, downtrend, sideways. So, ginagamit ko doon 4 hours. Ngayon, coach, may mga levels ka ba sa 5 minutes? So, ngayon, check natin yung mga 5 minutes, no? Ang 5 minutes naman, ginagamit ko siya, or 15 minutes, ginagamit ko siya sa entry. Okay? That's another topic. Pero at least right now, alam mo na merong reason for using our time frame. And ang pinaka-suggestion ko, pag nag-start ka pa lang, 4 hours para sa market direction, para ma-plot mo ng mabuti yung mga important areas of resistance and support mo. Okay, so yun. Hopefully, sobrang clear nun. And lagi niyong tandaan na before thinking about strategy or before mo isipin na what if magdagdag ako sa strategy ko, try cleaning your chart first. Kasi minsan, hindi naman kulang sa knowledge yung trader. Sobrang dami lang niya kasing tinitignan. And syempre, nakakalito yun as a beginner. So, ito lang yung gagawin mo. Open your chart, remove the unnecessary lines, and try to live only the levels na pinaka-obvious talaga. And then sa next video, next week, abangan nyo. Kasi explain naman doon kung anong time frame talaga yung gagamitin and bakit importante na, katulad ng sinabi ko kanina, alam mo kung ano yung purpose kung bakit na doon ka sa time frame na yun. So, abangan nyo lang yung video na yun. That's it for how to put support and resistance sa chart mo as a beginner. Yun lang, trade safe!